Magandang gabi po sa inyong lahat at lalong-lalo na sa mga kapatiran nating nanonood sa ating live streaming ngayon. At muli bumabati ako sa lahat ng Marikina Valley Bible Baptist Church members and ganoon din sa mga ibang mga kapatiran na sumusubaybay sa ating pagsasahimpapawid ng ating mga mensahe every Wednesday night. Lord willing, this coming October, magkakaroon na po tayo ng face-to-face service every Wednesday night. At sa gabi pong ito ay nais kong ipaabot sa inyo yung announcement po natin regarding Brother Rene. Sa ibang hindi nakakaalam ng mga kapatid, si Brother Rene, yung tagabasa po natin dito sa church, ay pumanaw last Monday kasunod ng kanyang, hindi ako nagkakamali, kasunod ng kanyang ina. At nung Monday nga pong yan ay nakahanda kami para bumisita kay Nanay Karing. And then nabigla na lamang kami, umagang-umaga ay natagpuan pong patay ang katawan ni Kuya Rene due to heart attack. So yun po ang sinabi ni Sister Ailey na siyang kaanak ni Brother Rene nung araw po na yun. Ganun pa man, ngayon po ay kahapon nakabisita po kami sa burol ni Kuya Rene. Dito po siya sa Inarawan, St. Peter, no? Bago po yan mag-Provident. Ang last day po ay sa tomorrow night, magkakaroon po tayo ng luksang parangal para sa namayapang si Brother Rene at ang kanyang ina, si Nanay Karing, doon sa lugar na yun, mga around 6:30. Ito rin po ay maisa sa impapawid. Magla-live streaming po tayo roon. Mangyari na may mga kapatiran at mga kaklase si Kuya Rene, kaibigan, na gusto pong mapanood yung ating funeral luksang parangal para sa kanya. Kaya sa mga miyembro ng Marikina Valley Bible Baptist Church, kung meron po tayong pagkakataon makapunta sa burol ni Kuya Rene, magawang makapunta po kayo. Sa Biyernes po ng 2:00 ang libing ng labi ni Nanay Karing at ni Brother Rene sa Heaven's Gate 2 sa Buso-Buso. So mga 12:00 po, kung maaari po ay kung nais niyong sumama ay dumuon na po kayo sa may St. Peter, Inarawan para at least makasunod tayo hanggang dun sa paglilibing at paglalagak ng kanyang katawan sa lupa. Kaya nalulungkot man po tayo, no, na dalawa sa ating miyembro ang pumanaw na magkasunod na araw, mag-ina. May layunin ng Diyos sa lahat ng bagay. Sa gabi pong ito, mga minamahal, nais ko pong magatid ng isang simpleng mensahe sa inyo mula sa Psalm 46. Babasahin ko po muna. Hindi ko kasi nailagay ito sa ating outline. And then sundan nyo po. And then after that, we will pray. And we will pray also for our members who are sick, katulad ni Brother Noy at ang kanyang pamilya. At may isang kapatiran na actually bina-Bible study yung pamilyang ito dito sa may sa area ng Quezon City. Si Sister Nen may karamdaman din. So ipapanalangin po natin. So basahin po muna natin yung Psalm 46. Actually 1 to 11 to. Ito ang sabi sa Biblia, no? Ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, isang handang saklolo sa kabagbagan. Verse 2, kaya't hindi tayo matatakot, bagamat mabago ang lupa, bagaman ang mga bundok ay madulas sa puso ng dagat. Tuloy po tayo. Bagaman ang tubig nito ay bumula at humugong, bagaman ang mga bundok ay mauga dahil sa unos niyon. Verse 4, may isang ilog na ang mga agos ay nagpapasaya sa lungsod ng Diyos, ang banal na tahanan ng kataas-taasan. Ang Diyos ay nasa gitna niya, siya'y hindi makikilos, tutulungan siyang maaga ng Diyos. Ang mga bansa ay nagkagulo, ang mga kaharian ay nagpasuray-suray, binigkas niya ang kanyang tinig, ang lupa ay natunaw. Ang Panginoon ng mga ukbo ay kasama natin, ang Diyos ni Jacob ay kanlungan natin. Verse 8, pumarito kayo, inyong masdan ang sa Panginoong gawa, kung paano gumawa siya ng pagwasak sa lupa. Kanyang
pinahinto ang mga digmaan hanggang sa mga dulo ng lupa, kanyang pinutol-putol ang sibat at binali ang pana. Kanyang sinusunog ng apoy ang mga karwahe. Kayo'y magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y mamumuno sa mga bansa. Ako'y mamumuno sa lupa. Ang Panginoon ng mga hukbo ay kasama natin. Ang Diyos ni Jacob ay kanlungan natin, Sela. Manalangin po tayong lahat. Minamahal naming Ama o Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw na aming kanlungan, marami pong salamat sa oras na ito na iyong ipinagkaloob sa amin sa pagkakaroon ng pribileyo upang makapagbahagi ng iyong banal na salita sa mga kapatiran, sa kanilang mga tahanan. At ang aking dalangin, Panginoong Diyos, na tulungan mo kami na ma-comfort ang church family, maging ang mga mahal sa buhay ni Nanay Karing at Brother Rene. I pray, Lord, na maghatid ka ng kaaliwan sa puso ng mga kapatiran, knowing na si Kuya Rene at si Nanay Karing ay mga mananampalataya na kapiling mo na sa oras na ito. Sa gabing ito, Ama, pinapanalangin po namin ang mga kapatiran namin may mga karamdaman na maaari sa mga oras na ito ay nagagamot sa kanilang katawan, si Kuya Noy, si Ate Ami at ang kanyang pamilya, Sister Nen, of course si Brother Alex, pinapanalangin namin lagi. Sila Sister Mildred, naway tulungan mo sila, Lord, na buong pamilya ay gumaling sa karamdaman at makapanumbalik sa kalakasan. At ganoon din, kung meron man po sa mga miyembro ng aming church, ikaw nakakaalam, Ama, na dumaraan sa pagsubok ng buhay, dalangin kong tulungan mo po sila. Salamat po sa gabing ito, O Diyos, sa mensaheng itong ihatid ko. Puspusin mo ako ng Espiritu, bigyan mo ako ng pagkaunawa, makapagatid kami ng kaluwalhatian sa iyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay. Hindi natin alam kung anong mangyayari ang bukas. Actually, yan ang mensahe ko last Sunday night. Sa pagkalat nitong karamdamang ito, of course, marami nang naapektuhan ang mga mahal natin sa buhay. At maaari nakapagdudulot rin ito ng kalungkutan at mga depresyon at disappointment sa buhay natin. Dahil nga, hindi natin nagagawa yung mga bagay na gusto nating gawin. Pero nais kong malaman ninyo na mula sa salita ng Diyos, alam natin na ang Diyos may plano sa lahat ng bagay. Dito sa Psalm 46, ito po ay nagpapakita ng mga katotohanan patungkol sa ating protektor, ating kanlungan, na makapagbibigay sa atin ng kapayapaan sa gitna ng kabagabagan sa buhay. Ang title po ng mensahe ko ay Diyos ay ating kanlungan. Ang una pong nais kong makita nyo sa mga talatang ito ay ang Diyos ay ating kanlungan sa kalamidad ng buhay. Dito sa Psalm 46:1, actually 3 beses ginamit yung salitang kanlungan dito. Na ang ibig po sabihin ng kanlungan ay pook ng pag-iingat. Lugar po ito na kung saan nakakaranas tayo ng proteksyon. Ganon din ang kaaliwan, ganon din ang nagkakaroon tayo ng kalakasang loob. Sinabi rito sa Psalm 46:1, ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, isang handang saklolo sa kabagabagan. Sa verse 7, ang Panginoon ng mga hukbo ay kasama natin. Ang Diyos ni Jacob ay kanlungan natin. Psalm 46:11, ang Panginoon ng mga hukbo ay kasama natin. Ang Diyos ni Jacob ay kanlungan natin. Ipinakikita ng mga talatang ito, no, na sinasabi kung ano ang Diyos sa ating buhay. Actually, kung dadako tayo roon sa talatang 2 at saka 3, may mapapansin po kayo rito sapagkat dito makikita natin yung mukhang ang nangyayari ay kalamidad. Sabi rito, no, sa 2 at saka 3, kaya't hindi tayo matatakot bagamat mabago ang lupa, bagamat ang mga bundok ay madulas sa puso ng dagat, bagamat ang tubig nito ay bumula at humugong, bagamat ang mga bundok
ay mauga dahil sa unos niyon. Ito po'y natural calamity na nangyayari po sa mundo natin. Of course, we think of land, isang matibay na bundok ay hindi mauuga, no? Pero oras na ito'y kumilos o mauga, tapos makita natin na humuhugong ang dagat at maaring nagbibigay ito ng malakas na alon at bagyo, no? Na pumapasok sa kalupaan, nagdudulot ito ng takot sa tao. Pero nais kong makita ninyo, kagaya nga ng sinabi ng mga talata, ang Diyos ang ating kanlungan. May tatlong bagay ako na nais makita ninyo sa talatang binasa natin, actually dun sa verse 1 pa lang, no? Ito yung tatlong bagay na yun. Unang-una, ang Diyos natin ay pook ng pag-iingat. So ibig po sabihin, dyan po nanggaling nga yung salitang kanlungan, pinag-iingatan niya tayo, hindi siya basta pag-iingat, kundi siya mismo ang pook ng pag-iingat na kung saan tayo sa Kanya tayo tumatakbo. At sabi rin dito, ang Diyos natin ay malakas at nagbibigay ng kalakasan. Sa verse 1, actually, binigyan pansin yan. Ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan. So makapangyarihan ang Diyos natin at ang Diyos niyan ay nagbibigay din ng kalakasan sa mga mananampalataya. Pangatlo, ang Diyos natin ay malapit, accessible siya, no? Our God who is our refuge is accessible, malapit at maagap sa pagsaklolo sa kabagabagan. At ganyan ang Diyos natin. He knows everything in us at accessible siya at pwede tayo makalapit sa Kanya sa pamagitan ng panalangin. Ang Diyos ay malalapitan at maagap siya sa pagtulong sa atin. Actually, yun nga makikita natin sa talatang 1 na sinabi, ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, isang handang saklolo sa kabagabagan. Ang kabagabagan na binabanggit po rito sa mga talatang ito nga po yung natural calamity na maaring nakaka-experience tayong lahat, lalo na sa mga panahong ito kapag sinasabing typhoon season na dumarating sa Pilipinas. Hindi lamang sa Metro Manila, maging sa mga probinsya. At alam din natin, hindi lamang bagyo ang dumadako sa bayang ito, pati lindol sa mga probinsya ay nagkakaroon din, no? At maaari, hindi ko alam kung kailan mangyayari ito sa Metro Manila, yung tinatawag nilang the big one, no? Ganun pa man, sinabi ng Biblia, anong magiging tugon natin kapag dumating ang bagay niyan? Well, ang sagot dito, kaya hindi tayo matatakot. Bakit? Kanlungan nga natin o puok pag-iingat ang Diyos. Bagaman mabago ang lupa, bagaman ang mga bundok ay madulas sa puso ng dagat, bagaman ang tubig nito ay bumubulat humugong, bagaman ang mga bundok ay mauga dahil sa unos niyon. So makikita po natin dito, tayong mga mahihina, nais kong malaman nyo, we have a strong God who is accessible na malalapitan nating lahat. Usually, tayong mga tao, alam natin kapag dumadating na itong mga natural calamity, wala tayong control dito. Wala tayong, hindi natin ito mapipigil. Ang magagawa lang natin, magtiwala sa may hawak nito at may control nito. Walang iba kundi ang Diyos. Pangalawang bagay po na nais kong makita nyo sa ating talatang pinag-uusapan, ang Diyos ay ating kanlungan sa kawalang kasiguruhan ng bayan. No? Itong talatang ito, it speak of Israel, okay? Yung bayan ng Diyos. Minabanggit nga po rito sa verse 4, may isang ilog na ang mga agos ay nagpapasaya sa lungsod ng Diyos. Of course, context-wise, ang lungsod ng Diyos dito ay ang Jerusalem, ang banal na tahanan ng kataas-taasan. Ang Diyos ay nasa gitna niya, siya ay hindi makikilos. Tutulungan siya maaga ng Diyos. Ang mga bansa ay nagkagulo, ang mga kaharian ay nagpasuray-suray, binigkas niya ang kanyang mga tinig, ang lupa ay natunaw. Well, unang nais ko pong makita ninyo, wala naman pong river, no? Walang ilog doon sa gitna ng Jerusalem, kahit ngayon wala pong ilog doon. Kaya yung pagkakagamit po rito ng ilog, it is symbolic, no? Pero ang makikita natin dito, yung kasiyahan, naranasan ng mga tao sa lungsod, bagamat merong kawalang kasiguruhan dun sa kanilang bayan. Bakit? Kasi anytime pwedeng umatake sa kanila yung mga kaaway nila. At alam naman natin ang history ng Israel, alam natin kung anong nangyayari sa kanila, laging may mga banta ng pagsakop at pag-atake sa bansa nila.
At nais kong makita ninyo rito, well, kung ito man ay itutukoy natin sa isang mananampalataya o isang Kristiyano, sa buhay natin maraming banta. Sa buhay natin, andyan ang banta ng sakit. Andyan din ang banta ng pananakit ng masasamang tao. Pero dito nga, nagpapakita na sa gitna ng walang kasiguruhan na nangyayari sa ating bayan, lalo na sa trabaho, lalo na sa karamdaman, na andyan ang Diyos, nasa gitna natin, kasama natin, at siyang ating kanlungan. Sabi nga rito, no? Ang bansa ay nagkagulo, ang mga kaharian ay nagpasuray-suray, binigkas niya ang kanyang tinig, ang lupay na tunaw. Tignan muna natin, no? Verse 7, ang Panginoon ng mga hukboy kasama natin, ang Diyos ni Jacob ay kanlungan natin. Sa mga talata pong binasa natin from verse 4 hanggang verse 7, may mga bagay po akong nais makita ninyo. Actually, 3 bagay yan. Unang-una, ang Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan at kagalakan sa gitna ng kawalang kasiguruhang bayan. And that is true. No? Once na ang mga Hudyo, unang panahon, ay magtitiwala sa tunay na Diyos nila, kahit may mga banta, kasi ang tendency, kapag may banta at may nangyayari sa kanilang kawalang kasiguruhan, madali silang natatakot o tumatakbo, no? Doon sa mga karatig bansa na sa tingin nila makakatulong sa kanila. Hindi nila alam ang higit na makakatulong sa kanila, walang iba kundi ang Diyos. Yung Diyos na pinaniniwalaan nila, yung Diyos ng Israel. Kaya dito nga makikita natin kahit walang kasiguruhan ng bayan, walang kasiguruhan ng hinaharap, pero kung kasama mo ang Diyos, no? Ang Diyos ang iyong kanlungan, ang Diyos ang mag-iingat sa iyo, ang Diyos ang magpoprotect at magagabay sa iyo. Andito, ang Diyos ay kasama at tutulong sa kanyang bayan. And then, yung pagpapakita ng kapangyarihan ng pagsasalita ng Diyos sa lahat ng bayan. May binanggit dito, no? Kung yung mapapansin, sinabi rito, binigkas niya ang tinig, ang lupay na tunaw. Anong ibig sabihin yan? Well, nagpapakita lamang po ito nung kapangyarihan ng pagsasalita ng Diyos. Katulad nung sinabi puro sa Genesis 1, in the beginning, God created the heavens and the earth, and then God said, let there be light, and there was light. Ganun po kakapangyarihan ng salita ng Diyos. Dito naman, yung tinig ng Panginoon, yung pagsasalita niya, no? Sa kanyang tinig, it can destroy the earth. It can destroy the enemies of God, no? It can destroy those threat, no? Yung mga banta sa buhay at sa bayan ng Diyos nung kapanahonan na yun. Of course, sa atin din. Ang Diyos, dahil control niya ang lahat ng tao, control niya lahat ng bagay, pwede itong alisin ng Diyos sa atin sa isang salita lamang niya. At nais kong makita ninyo rito, sa verse 7, inulit muli rito yung pagkakasabi, ang Panginoon ng mga hukbo, kasama natin, ang Diyos ni Jacob, ay kanlungan natin. So napakagandang malaman ng isang Kristiyano, yung katotohanan na yan, that God is in the midst of His people, kahit meron tinatawag nating national instability, nabanggit nga natin dito, no? Ang mga bansa ay nagkagulo, ang mga kaharian ay nagpasuray-suray. Ito po yung nagpapakita ng national instability, ito po yung nagpapakita ng walang kasiguruhan o walang katatagang bayan o bansa. Dahil nga, no? Sa mga threat na nangyayari sa bansang ito. At tandaan natin, bagamat tayo walang threat ng gera, well, ang threat naman sa bayan natin, kahirapan, ang threat naman sa bayan natin, karamdaman, no? Sa mga tao, sa ating mga mananampalataya, ang isa sa nagiging threat sa ating mga kapatiran yung kapag ikay nagkasakit at wala ka man lang pera para mapagamot mo yung sarili mo. Abay, napakahirap nun. Pero tandaan nyo, meron tayong kanlungan. Kasama natin siya. At ito ang Diyos ni Jacob. Pangatlong bagay na nais ko pong makita nyo, mga kapatid. Okay. Ito pong verse 8 hanggang verse 11. Okay? At sinabi po rito, ang Diyos ay ating kanlungan sa kaaway. Una, ang Diyos ay ating kanlungan sa kalamidad. Ang Diyos ay ating kanlungan sa kawalang kasiguruhan ng kasiguruhang bayan. Ang Diyos ang ating kanlungan sa kaaway. Itong mga talatang ito speak of God's enemy.
no? Actually, ang kaaway ng Israel, kaaway din ng Diyos eh. Of course, generally, sa buong mundo, maraming ayaw sa Diyos. Maraming lumalaban sa Diyos. At ang sabi niya rito, pumarito kayo inyong masdan ang sa Panginoong gawa. Kung paano gumagawa siya ng pagwasak sa lupa. Kanyang pinahinto ang mga digmaan hanggang sa mga dulo ng lupa. Kanyang pinutol-putol ang sibat at binali ang pana. Kanyang sinusunog ang apoy ang mga karwahe. Kayo'y magsitigil at kilalanin niyo na ako ang Diyos. Ito yung isa sa napakagandang talata sa English, no? Be still and know that I am God. May context po ito, no? Ako ang mamumuno sa mga bansa, ako ay mamumuno sa lupa, ang Panginoon ng mga hukbo ay kasama natin, ang Diyos ni Jacob ay kanlungan natin. Now, may tatlong bagay ako na nais makita ninyo. Kung mapapansin nyo rito, may paanyaya ang Diyos na pagmasdan ng kanyang gawa. Okay? At binanggit nga rito sa verse 8, pumarito kayo sa inyo na inyong masdan. Imperative po ito, no? Hinihimok niya yung kanyang mga tao na inyong masdan sa Panginoong gawa. So, yung mga gawa ng Panginoon, of course, kapag pinag-usapan natin yung mga gawa ng Diyos, napakarami yan eh. Simula sa paglalang niya sa atin, pagliligtas niya sa atin, pagbibigay niya ng ating pangangailangan, at sa pagsusustain niya sa atin. And when we talk of Israel, of course, being chosen people of God during that time, maraming mga mahimalang gawa ang nasaksihan ng mga tao sa Israel. At lagi nila nakikita yan kung babasahin nila ang Lumang Tipan. At tayo rin sa context ng New Testament. No? Marami tayong alam na gawa ng Diyos, hindi lamang nakikita natin sa Biblia, kundi naranasan din natin sa ating buhay. Pero dito, mukhang may kinalaman yung gawa na kung saan hinihimok niya yung kanyang mga tao patungkol sa paghatol. Sabi niya rito, pumarito kayo, inyong masdan ang sa Panginoong gawa, kung paano gumawa siya ng pagwasak sa lupa. Pansinin niyo yung gagawin niya rito, no? So, hindi lamang paanyaya ng Diyos na pagmasdan ang kanyang mga gawa. Itong gawa na ito, ang paghatol ng Diyos sa kanyang mga kaaway ay isa sa kanyang mga gawa. So sinabi niya rito, kanyang pinahinto ang mga digmaan hanggang sa mga dulo ng lupa, kanyang pinutol-putol ang mga sibat, binali ang pana, kanyang sinunog ng apoy ang mga karwahe. Anong ibig sabihin yan? Well, unang-una, nais kong makita ninyo, kung ang Diyos ay gagawa ng paghatol, at gumagawa naman talaga ang Diyos ng paghatol, hindi ang Diyos nagdaragdag ng chaos. Pagkatapos niya ng hatulan ng tao, magkakaroon siya ng confusion. Pero hindi po rito. Dito po ang mangyayari, pagkatapos magbuhos ng Diyos ng kanyang paghatol, ang isusunod niya rito kapayapaan. Okay? Dahil ang makikita natin sa talatang 10, kayo'y magsitigil. Kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ang inuutusan actually dito, hindi yung mga mananampalataya na magko-contemplate, magsitigil kayo, yung mga nababagabag yung kalooban. Hindi po. Yung sinasabi nitong be still and know that I am God, huwag kang mag-strive, huwag ka nang pumalag. No? Tumigil ka na, huminto ka na, huwag ka nang makipaglaban sa akin. Dahil ako ang Diyos. Yun ang gusto niyang sabihin, no? Dun sa kanyang mga kaaway rito. At makikita natin dito, dahil ang Diyos, ang susunod dyan, yung paanyaya, yung paghatol, yung ginawang paghatol. Next slide. Yan. Ang pamumuno ng soberanong Diyos sa lupa, kaya ang paglaban sa Kanya ay itigil. So yun po ang ipinakikita nitong talatang 10. Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y mamumuno sa mga bansa, ako'y mamumuno sa lupa. So, kumbaga, walang kakahinatnan kung ang isang tao ay patuloy na magpupumiglas at lalaban sa Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos ay soberano. Ang Diyos ay makapangyarihan. Magiging talunan lamang siya. Actually, yun ang tinutukoy dito na may kinalaman, be still and know that I am God. Dahil dito sinundan niya ng kanyang pamumuno sa mga bansa at pamumuno sa mga lupa. And that will happen in the future. Bagamat ngayon namumuno ang ating Panginoong Jesucristo sa mga puso at buhay ng mga tunay na mga mananampalataya. At maraming lumalaban sa Diyos, pero balang araw mga minamahal,
yang mga tao na yan ay susuko sa Diyos. Luluhod sa harapan ng Panginoon at sasabihin nila, Jesus Christ is Lord. Dahil balang araw, paghaharian niya itong lupang ito na may kapayapaan. Pagkatapos ng kanyang dakilang paghatol. Tandaan nyo, kapag naghatol ang Diyos, hindi siya magkikreate ng gulo pa. No? Hinatulan niya na tapos gulo, confusion. Hindi po. Kalituan, hindi po ganun. Pagkatapos ng kanyang hatol, kapayapaan ang makikita. Sapagkat lahat ng kanyang hinatulan ay magpapasakop sa kanya. Talatang 11, ang Panginoon ng mga hukbo ay kasama natin, ang Diyos ni Jacob ay kanlungan natin. So nung makikita natin dito, ang pamumuno ng soberanong Diyos sa lupa, kaya't ang paglaban sa kanya ay tigil, ang Panginoong Diyos ang natatanging kanlungan. Mga minamahal, sa gabi pong ito, nais kong makita ninyo, no? Sa gitna ng mga, yung presensya at banta sa kalusugan natin, sa ating emotional health, spiritual health, maging mental health, dahil nga sa nangyayaring mga problema, kabi-kabila ng mga kalungkutan at maaaring kahirapan na naranasan ng mga tao, maging ng mga Kristiyano. Tandaan natin, meron tayong Diyos na ating kanlungan. Malalapitan. Kung ako sa'yo, lumapit ka sa Kanya. Tumawag ka sa Kanya at humingi ka ng tulong sa Kanya. Nais kong ilapit sa inyo ang ating Panginoong Jesucristo. Kung sa gabing ito hindi mo pa siya kilalang lubos, siya ang tanging tagapagligtas na makapagliligtas ng iyong kaluluwa. Siya ang tanging pag-asa lamang ng isang tao sa bayang o sa mundong ito na puno at alipin ng kasalanan ng mga tao. Makapagpapatawad siya, makapagbibigay siya ng kaligtasan, makapagbibigay siya ng kaaliwan sa mundong kawalan ng katiyakan. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal. Ako po'y naniniwala na itong simpleng mensaheng ito ay naway makapaghatid ng kapayapaan sa ating lahat. Yung outline po natin, ang Diyos ay ating kanlungan sa kalamidad, ang Diyos ay ating kanlungan sa kawalang kasiguruhang bayan, ang Diyos ay ating kanlungan sa kaaway. We have our enemies. Actually, our enemy is Satan, the world, and ourself. Yung laman po na tinatawag. Pero tandaan nyo, andyan naman ang Diyos na kasama natin. Andyan naman ang Diyos ang nananawagan na tayo lumapit sa Kanya at gawing kanlungan siya sa ating buhay. Ito po ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ng Israel. At Diyos din ang mga mananampalataya sa ating kapanahunan. Marami pong salamat sa gabing ito. Manalangin po tayong lahat. Ama naming Diyos na nasa langit, puno ka ng biyaya at pagpapala. Kami po'y nagpapasalamat sa pribilehyo pinagkaloob mo sa amin. Maging sa akin, Panginoon, at sa mga kasama ko narito, na kabahagi ng himpapawid ng mensaheng ito, Panginoon. Salamat sa oportunidad na meron kami. Aking dinadalangin, Panginoon, na patuloy mo na bigyan ng kaaliwan ang iyong mga anak sa gitna ng mga pagsubok na pinagdaraanan namin lahat, sapagkat ikaw ang aming kanlungan. Patuloy mo kaming bigyan ng karunungan, Panginoon, sa gitna ng maraming kalituhan na nangyayari sa aming kapaligiran. At patuloy mo kaming palakasin sa aming pananampalataya sa gitna ng mga panlalamig at kahinaan na nangyayari sa buhay ng iba naming mga kapatid na Kristiyano. Lord, dalangin ko, ikaw ang kumilos sa aming mga buhay. Maging instrumento nawa kami ng pagpapala, Panginoong Diyos, sa ibang mga tao upang maakay sila sa kaalaman na mayroong kanlungan ang kanilang mga kaluluwa. May kanlungan ng buhay na ito. At ang kanlungan na yan ay ang Diyos Ama sa pamagitan ni Jesucristo na kanyang anak. Salamat po sa pribileyo ng pangangaral ng iyong salita. Again, Lord, I pray na tulungan mo po yung mga kaanak ng namatayan. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat at paalala muli, bukas ng gabi sa ganap na alas 6:30, magkakaroon po tayo ng luksang parangal para kay Nanay Karing at kay Brother Rene. Kung magagawa nyo pong
makadalo, you are welcome. Ito po sa Inarawan, St. Peter. Good evening po.